Kung na-diagnose ka na may trochanteritis o nakakaramdam ka ng sakit sa gilid ng balakang, lalo na kapag naglalakad ka o kapag nakahiga ka sa iyong tagiliran sa kama, masuwerte ka dahil ang video na ito ay ginawa talaga para sa iyo. Titingnan natin ang 6 na ehersisyo para matutunan mong maibsan ang tensyon ng kalamnan, ma-relax at magalaw ang balakang, mabawasan ang sintomas, gumaan ang pakiramdam at mapabuti ang kalidad ng buhay. Para magawa ang lahat ng ito, hindi mo kakailanganin ng marami. Kailangan mo lang ng unan para maging komportable, isang banig, kahit pwede mo rin itong gawin sa kama. At gagamit ako ng strap. Hindi mo kailangang bumili ng ganito. Pwede kang gumamit ng mahabang kumot, mahabang tuwalya o ilang sinturon na pinagdugtong-dugtong. Ang layunin ay parang elastiko, strap o bagay na yon ay maiangkla sa pa at mahawakan ng mga kamay mo. Wala nang iba. At dahil ilang araw na rin akong nakakaramdam ng sakit sa gilid ng balakang, sa parehong paraan, hindi lang ikaw ang makikinabang sa mga ehersisyong ito, kundi pati ako ay malaki ang naitutulong nito. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita sa Linggo ng Balakang. Ika-12 hanggang ika-22 ng Pebrero, live kitang bibigyan ng top na ehersisyo at payo para maibsan ang pananakit at kalidad ng buhay mo. Kung nais magparehistro, pindutin ang card dito sa ibaba o itaas, ilagay ang email at pindutin ang asul na button. 7 araw ng tunay na nilalaman na libre kung saan hindi lang ako ang nandoon, kundi may mga kasama rin akong ibang mga profesional sa kalusugan para maibigay sa iyo ang pinakamahusay at matulungan kang maresolba ang iyong pananakit mula sa lahat ng aspeto. Inasahan kong makita ka sa Pebrero 16. Simulan na natin ang routine. Unahin natin, hihiga ako ng nakatihaya. Unan sa ilalim ng aking ulo. Iunat ko ang aking kanang binti dahil sisimulan ko ang 6 na ehersisyo gamit ang aking kaliwang binti. At tingnan mong mabuti, sisimulan kong ilapit ang kaliwang binti ko papunta sa kaliwa kong balikat papalabas. Sa ganitong paraan, sisimulan nating igalaw ang pagbaluktot ng ating balakang at i-relax ang kasukasuan. Yakapin gamit ang kamay, itulak ng kaunti sa balikat at mag-relax. Itulat gamit ang kamay ang kaliwang tuhod papunta sa kaliwang balikat. Mag-relax. 2 lang. 10 ulit lang ito. Itutulak ko kaliwang tuhod papunta sa kaliwang balikat. Dahan-dahan lang. Dapat maramdaman ang pag-unat sa puwitan at sa likod ng hita. Magpapahinga. 3. Itutulak ko ulit kaliwang tuhod sa kaliwang balikat. Hahawakan ko ng ilang segundo. Magpapahinga ako. 4. Tinutulak ko. Magre-relax ako. 5. Sige, tuloy tayo. Yakapin mo. Hilahin papunta sa kaliwang balikat. Sige. Relax lang 6. 4 pa itulak. Kaliwang tuhod papunta sa kaliwang balikat. 7. At napapapansin ko na unti-unti ako natutulungan ng maliit na paggalaw na ito, niluluwagan ko ng kaunti ang balakang ko, mas kaunti na ang sakit na nararamdaman ko. 7 at 8 na ito, tuloy lang. Itulak natin, 9 huling ulit, itulak, kaliwang tuhod papunta sa kaliwang balikat at 10. Ang galing, niluluwagan ko ang aking binti, hinahayaan kong bumagsak ito na manatiling nakapatong sa sahig, pinipikit ko ang mga mata ko sandali. Ninanamnam ko ang pagre-relax pagkatapos, ibabaluktot ko ang kabilang binti. Mag-ingat sa ehersisyong ito dahil medyo mahirap. Gusto kong buhatin mo ang kaliwang binti mo, hilahin mo ang pantalon at iangat ito papalapit sa'yo. Pagkatapos, hawakan mo ang sakong at paa at ilabas mo ito papalabas. Kita mo, ang talampakan ng paa ay nakaharap sa kanan ko. Sa ganito, ang umbok sa bukong-bukong ko ay mapapatong sa hita ko, parang nag-cruise ng binti. Tingnan mong mabuti, ipapapita ko. Ipapakita ko mula sa kabila, side view ng camera, nag-cruise ako ng binti. Inilagay ko ang umbok sa bukong-bukong ko sa ibabaw ng kaliwang hita. Mula rito, kukunin ko ang aking sinturon, hihilahin ko ng kantunti ang kanang binti ko papalapit sa akin. Kaya pati ang kaliwang binti ay mahihila rin. At tingnan mong mabuti, ilalagay ko ang elastiko mismo sa ilalim ng tuhod ko. Ipapasa ko ito at may 2 dulo tayo, isa sa loob, isa sa labas. Isa sa loob, isa sa labas. Ipapakita ko ulit sa iyo dito. Ano ang gagawin natin dito? Unat ang panlabas na kalamnan ng kaliwang balakang. Tingnan mo, maayos kong dinadala ang elastiko sa base ng tuhod, hinahawakan ko ito sa magkabilang dulo at hinihila gamit ang mga braso ko.
Iangat ang kanang paa mula sa sahig at ang lahat ng ito ay nagdudulot ng pag-ikot palabas ng kaliwang binti. Tingnan mo, gamit ang isa pang kamera, nasa ganitong posisyon ako. Itinataas ko ang kanang binti habang humihila. Ginagawa ko ang pagbanat na yon, kaya ang kaliwang tuhod ay lumalapit din sa aking balikat, pero nasa posisyon ng pag-ikot at dahil dito, wala tayong gaanong tensyon dito sa bahagi ng gluteus sa bahagi ng balakang. Maaring medyo masakit ito sa simula, pero hindi naman dapat magdulot ng sobrang di komportableng pakiramdam. Panatilihin natin ito ng 30 segundo habang humihinga. Sa bawat paghinga palabas, pansinin, hipan at dahan-dahang idiin pa ng kaunti ang mga tuhod. Papunta sa iyong dibdib, huminga habang inilalapit sa dibdib tapos bitawan. 2. Huminga ako. Bitawan. 3. Magaling. At kung mapapansin mong may matinding sakit kapag hinihila mo, huwag mong pilitin, ayos? Normal lang makaramdam ng konting higpit, pero hindi dapat masakit. 4. Sabi kong 30 segundo, pero gawin na lang nating 10 ulit habang nandito tayo. 5. Bitawan natin. 6. Isa itong napakagandang ehersisyo. 7. Kasi pwede mo itong baguhin ayon sa posisyon ng binti mo. Ituturo ko agad sa iyo kung paano pagkatapos ng unang set. 9. Huling ulit. 10. Kung hindi komportable ang ehersisyo, kahit paunti pa lang ang pag-angat ng binti o konti lang na iaangat mo dahil mahigpit o gusto mo ng mas intense na workout, pansinin ito at pwede nating baguhin ang posisyon ng binti. Kung mas nakatawid ang binti, pansinin mo, ngayon ang buong bukong, yung umbok, ay hindi na nakapatong sa hita ko, mas nagiging mahirap ang ehersisyo. Kung ilalagay natin ang paa palabas, panlabas na gilid ang nakapatong. Sandali, ililipat ko ang isa pang kamera. Oo, gaya ng sabi ko, mas mahirap kung nasa labas ang bilog, pero mas madali kung panlabas na gilid ang nakapatong sa hita. Ganon din, kung mas malayo ang binti, mas madali, at kung ilalapit ko ito sa tiyan ko, kung mas malapit ang sakong, mas mahirap. Pwede mo itong i-adjust sa 4 na paraan, mas paloob, palabas, baluktot o hindi baluktot. Subukan mo ito dahil maganda at talagang makakatulong sa mga sintomas. Huwag matakot kung makaramdam ng kaunting kirot sa simula. Ayos, samatalahin natin na nandito tayo para itali ang elastiko dito mismo sa ilalim ng paa. Tama, dahan-dahan kong iniunat ang binti, tinutulungan ng elastiko na maingat itong ibaba. Ang kabilang binti ay iunat ko ng buo para nakadikit ito ng maayos sa sahig. At ngayon, gagawin natin ang pag-unat ng tensyon ng fascia lata. Gamitin mo ang braso at itaas ang binti mo. Kumot, lubid, sinturon. Kahit ano, gamitin mo ang sinturon. At gusto ko na, tingnan mo, itawid mo ang binti mo hanggang maramdaman mo ang higpit sa panlabas na bahagi ng kaliwa mong balakang. Ayos ba? Basically, nakatihaya ako, hinihila ko ang binti ko papaloob hanggang maramdaman kong umaangat na ang kaliwa kong puwitan. Tingnan mo, umaangat ang kaliwa kong puwitan at doon ko nararamdaman ang higpit sa may balakang. Kailangan mo ng kaunting lakas, umaangat ang puwitan, hiilahin ko pa ng konti, doon ko nararamdaman ang matinding kapit sa gilid ng binti ko. May ilan sa inyo na makakaramdam agad ng pagkapit, ang iba naman ay kailangan pa ng mas maraming pag-ikot para maramdaman ang pagkapit. Sige, depende ito sa inyong flexibility. Ayos? Balikan natin ang mga hakbang. Nakakabit ang elastiko sa paa. Bahagya kong tinaas ang binti, nilagyan ng tensyon gamit ang braso at tinawid ito. Mga 30 hanggang 45 degree ang taas ng binti. Maliwanag mo itong makikita dito. Itinatawid ko ang binti ko sa isa pa. Iniangat ko ang kaliwang puwit ko, gaya ng nakikita mo. At mula rito, nararamdaman ko na ang kaunting tensyon. Kung dadalhin ko pa papaloob, mas malakas ang tensyon. Ayos ba? Kung sobra-sobra pa, mas malakas pa ang tensyon. Huwag mo ring sobrahan. Ayos ba? Hanapin mo lang na makaramdam ng kaunting tensyon sa gilid. Hindi rin ito kailangang masyadong eksakto. Medyo malabo o hindi tiyak ang tensyon. Ayos ba? Kaaya-aya pa nga ito sa pakiramdam. Manatili ka lang dyan at siguraduhing tuwid ang tuhod kasi kung hindi, mali ang kalamnan na ginagamit. Mali kapag ganito, tama kapag ganito. Tama. At mula dyan, sige, magstay tayo ng mga 30 segundo habang humihinga. Huminga tayo, 2.
At sa bawat paghinga palabas, pansinin mo, sinusubukan kong ilayo pa ng kaunti ang binti na yan. Hinga. Huminga palabas. Soltamos. Huminga palabas ang gagaling 3. Pupunta ako sa kabila. Huminga palabas para makita. Apat. 5. Magaling. Gagawin ko ang 5 paghinga. Mga 30 segundo, babalik sa orihinal na posisyon at ilalapag ang paa. Magpapahinga. Isa sa mga pangunahing pagkakamali sa paggawa ng ehersisyong ito ay ang pag-angat ng kaliwang balikat. Hindi natin kailangang iangat ito, ayos. Tanging kaliwang puwit lang na kapag tinaas ang binti at inikot, nagsisimula ng umangat. Bakit? Gusto natin na ang ibabang likod ay medyo nakapirmi ang balakang para mas gumana ang pag-unat ng tensor ng fascia lata. Dapat laging maayos ang pag-unat. Makikita rin natin mamaya ang bersyon na nakatagilid tayo. Sige. Gagawin natin ang susunod na ehersisyo na siya mismong bersyon na yon. Na yon, ang gagawin natin ay hihiga tayo ng nakatagilid ng buo. Sa kanang tagiliran, gusto kong ilagay mo ang 2 binti na nakabaluktot, magkapatong, at ang mga sakong mo ay nasa ilalim mismo ng iyong puwitan, gaya ng ipinapakita ko dito sa screen, at gagamitin natin ang sinturon. Dati tayong nakatihayang nakahiga, kaya nagkakaroon ng magandang pag-ikot sa likod na nag-aangkla sa pelvis. Ngayon ay lubos na itong naiba. Gusto kong isug mo ang paa mo pasulong hanggat kaya mo. Ipatong ito sa sahig at kapag nakapuesto na ito ron, gamitin ulit ang sinturon. Hindi para hilahin ang paa, kundi iangat ang binti. Dito ramdam ko na ang matinding pagkapit o pag-ikting. Likod na bahagi ng binti, gilid na bahagi ng balakang ko. Basta't nababaluktot ang tuhod, gaya na nakikita mo, nawawala ang tensyon. Tuwid ang tuhod ko, dinagdagan ko ng konting tensyon sa paa, tinaas ko ang binti at ayon, ramdam ko agad ang matinding kapit. Dito, kailangan lang natin ng 30 segundo 10 paghinga at kung ano ang komportable para sa'yo. Tutupiin ko ito dito para mas komportable. Lalagyan kita ng isa pang kamera. Gagawa tayo ng 67 paghinga, huminga tayo ng malalim. Pinapaluwag ko ang strap, humihinga ako palabas, hinihila ko ang strap, itinataas ko ng kaunti ang binti. Magaling. Ang pagkakaiba ngayon ay nakalapat na ang binti na nakatagilid tayo ng buo at na ginagawa natin ang pag-unat mula sa ibang anggulo. Humihinga ako, nagpapahinga, humihinga palabas at hinihila ko pa ng kaunti pataas ang aking binti. Nagpapahinga ako. Minsan, bahagyan na kayo ko ang tuhod. Humihinga palabas, iniunat at tinaas ko pa ng kaunti. Tama na, baka mapilayan ako. 4. 13, 22, 23, 24, 40, 26, 27. 20 siyam 30, 37, 30 siyam 45, 47, 48, 40 siyam 50, 52, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 67. Devolvemos despacito. 68. Y al 50 siyam 70, 72, 73, 77. nivel de la cadera, pequeños golpes. La verdad es que yo 78, 80 siyam. Siyam naput isa. Ngayon, natitira na lang ang huli. Iniwan ko ito sa dulo dahil ito ang pinakakomplikado sa lahat at hindi ako sigurado kung kaya ito ng lahat. Siyam naput 2, siyam naput 3, siyam naput 3, siyam naput 4, siyam naput 5, siyam naput 6. Para magawa ito, magsuot ng mahabang pantalon na pwedeng hawakan ng kamay dahil kailangang ilagay ang paa sa patayong posisyon. Pumwesto tayo ng pareho. Siyam naput 7, siyam naput 8, 121, 22, 31, 32, 33, 36, 37, 38. tirar hasta que tu pie 30 siyam, 42, 43, 44. Ginagamit natin ang ating pantalon, hinihila natin pataas, hinihila, sinusubukan nating kumapit sa ibabang bahagi ng pantalon. Hinihila natin ang ibabang bahaging yon at sinusubukang ilapat ang paa sa sahig.
Hindi lahat ay kayang gawin ito dahil hindi lahat maganda ang galaw ng balakang. Magagawa rin ito gamit ang strap na inilagay na natin dito. Karaniwan, pinapadaan natin ito sa ibabaw ng bukong-bukong. Ayan, tingnan natin. At mula rito, basta hiilahin lang natin ang paa para may lapit ito. Medyo mas ortodokso, hindi gaanong komportable. Mas gusto ko ang opsyon ng pantalon. Sige, pareho namang ayos yun. Kapag naangkla na natin yung paa, ilalagay ng kaliwang kamay sa tuhod at ang kanang kamay naman ang mag-aangkla ng paa sa sahig. Kung ganito ka, mali. Mas mabuting wag mo na lang gawin. Kung nandito ka sa gitna, kung halos nakalapat na ang paa, ayos lang. Kung talagang komportable ka na nakalapat ang paa, perpekto. Ipapakita ko sa iyo mula sa ibang anggulo. Paano ba ito tinitingnan? Ngayon, kailangan mong tingnan ang kaliwa mong tuhod, ang kanan mong balikat, gaya ng nakikita mo, may maliit na distansya na naghihiwalay sa kanila, kaya ang gusto natin ay paliitin ang distansyang iyon. Nasa tuhod ang kaliwa kong kamay, gaya ng sabi ko, itulak mo ng kaunti ang tuhod papunta sa balikat. Ano ang maaring mangyari? Maaring bumagsak ang tuhod, pero hindi dahil ang kanang kamay ang pumipirmi sa paa sa sahig. Ilalapit ko ang tuhod sa kanang balikat, hahawakan sandali, magpapahinga at itutulak ito. Ilalapit ko ang tuhod papunta sa kanang balikat, hahawakan ng ilang segundo, magpapahinga at itutulak ko 2. Sige, gawin natin ng 10 ng sabay. Itutulak ko papunta sa kanang balikat, magpapahinga at itutulak ko pababa 3. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Kung napapansin mong masyadong hindi komportable itong gawin, pwede mo munang itigil at subukan ulit mamaya. Apat, sige, tuloy lang tayo. Isa rin itong ehersisyo na medyo mabigat din para sa tuhod. 5, tara, ulitin natin. 24. Ulitin natin. 7, sige, 3 pa. Ulitin natin. 8. Ulit. 9. Huling ulit. At 10. Perpekto. Dahan-dahan nating ilalagay ang binti kung saan ito dati at ilalagay natin ito sa ibabaw ng isa pa. Mag-relax tayo. Tapikin ng bahagya ang balakang kapag may kirot. Kung hindi ka komportable sa posisyong ito, ang paglalagay ng maliit na unan sa pagitan ng mga tuhod, kahit dito habang nagpapahinga ka o sa gabi, ay maaring makatulong ng malaki para ma-relax ang balakang. Sasabihin mo, Marcos, 5 lang ang ehersisyo, 6 ang pangako mo. Magaling. Ngayon, gagawin natin ang 5 gamit ang kabilang binti para makita mo at magkaroon ng maikling pagrepaso. Sa huli, ituturo ko rin ang ika-6 na pwedeng gamitin sa magkabilang panig. Ayos ba? Tuloy tayo. Kukuhanin ko ulit ang aking strap, ang aking elastiko, kung ano man ang gamit mo, ang aking tuwalya. Kukunin ko ulit ang aking mikropono. Hihiga ako ng nakatihaya. Ano ulit ang una? Naalala mo? Sabihin mo sa akin, ano yon? Sana tama ang sagot mo. Ilapit natin ang kanang tuhod sa kanang balikat. Tandaan, ang kaliwang bahagi ang una nating ginawa. Napakadali lang. Karaniwan, kukunin natin ang pantalon na iyon, hihilahin papalapit sa atin, hahawakan ng tuhod sa harap at maglalagay ng presyon para mapalapit ng husto ang tuhod ko sa balikat. Pwede tayong huminga at magulit. 10 lang ang bibilangin. Mag-relax, huwag pilitin at bitawan, tingnan mo. Dadalin ko ang kanang tuhod ko sa kanang balikat. 1, huminga ako at habang lumalabas ang hangin, gusto kong ilapit ang tuhod sa balikat. 2, bawat ulit ay dagdagan ng kaunting diin. Pansinin mo, kung titignan mo ang kaliwang balakang mo ngayon, medyo relax na ito, di ba? Nakaramdam ako ng ginhawa pagkatapos ng ehersisyo, pero mga ilang araw na ring masakit ang balakang ko at hindi pa rin nawawala. 3, 4, hindi ko alam. Ikaw, ilang beses ka na nakagawa? Sige, 5. Sige, 5 pa. Itutulak ko. 6. 6. Itutulak ko tuhod sa balikat, hindi sa dibdib, okay? Sanay na kasi akong sabihin yon. 7. Sige, 3 pa. Itutulak ko tuhod sa balikat. 8. Itutulak ko. Itutulak ko. 9. At huli na.
y 10. Napakagaling. Dahan-dahan kong inilalapag ang aking binti sa sahig, binabaluktot ang kabilang binti. Ano ang susunod? I-cross ang isang binti sa kabila. Hawakan ko ang aking kanang binti, itatawid ko ito sa kaliwa, siguraduhin na ang bukong-bukong ay halos kapantay ng hita. Alam na natin na pwede natin itong gawing mas mahirap sa iba't ibang paraan, tulad ng pagdadala ng binti na iyon palayo pa, o ilapit ang sakong na iyon papunta sa ating tiyan. Kita ng maayos dyan, di ba? Hindi ko pinalitan ng kamera. At mula rito, ang gagawin ko ay gagamitin ko ang aking elastiko para ipasok ito sa pagitan ng mga binti sa labas at sa loob. Tingnan mo, parang sinulid lang. Ilalagay ko ito ng dikit na dikit sa tupi dito sa tuhod, eksakto sa lugar na yon, mas mataas, mas maganda. Pagkatapos, gagamitin ko ang mga braso ko para hilahin ang dalawang binti ko. Saan ko mararamdaman ang paninikip? Simple, sa bandang kanang puwit. Ayos ba? Iba-iba ang lakas ng nararamdaman ninyo depende sa galaw ng balakang. Sa akin, malaki ang galaw, kaya kaunti lang ang pag-unat na nararamdaman ko. Mula rito, gagawin ko na ang ehersisyo ng pag-urong sulong. Gagawin ko ito ng 10 beses sa bawat padhinga palabas, hihilain ko pa gamit ang mga kamay ko. Isa, sige, bilang tayo ng 10 sabay-sabay. Humahawak ako sa ibaba, bumubuga ng hangin, at hinihila pa itaas. 2. Bumubuga ako ng hangin at humihila gamit ang mga braso ko. Nakakatulong din ito palakasin ang kalamnan ng iyong mga braso. 4. Bitawan natin. 5. Bitawan natin. 6. 7. Huling 3. Empujos. 17, 24. 8, 9, 10. 22, 30. 48. Muli, ang aking kanang paa ay nakatapak sa sahig. Huminga ako at iniunat ang dalawa. 49. 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 67. 70. Hihilain ko pababa ang kumot na iyon dahil gusto kong kumapit ito sa antas ng paa. 71. 72, 73, 74, 75, na halos nasa antas ng pad ng mga daliri ng paa ko. Ganap na nakaunat ang binti. 76. Relajo. 77, 78, 85, 86, 87, 86, 87, 88, siyam na po, 92, 93. Maaring umangat ang kanang puwet, dito hindi na ito nakadikit. Ang kanang balikat ko ay laging nakadikit dito. Dapat mong maramdaman ang pagigting. May ibang tao na konti lang ay ramdam na nila ito, habang ang iba ay mas marami pa ang kailangan. Iminumungkahi ko na huwag ka munang umabot sa sahig dahil doon gagawin ang susunod na bersyon. Dito lang ako, nakatawid na, tuwid tuhod at gamit ang kanang balikat. 73, 74, 75, 76, 79, 100. 100, 12, 12, 14, 15. 21, 22, 23, 25. Hinga, at sa pagbuga gusto kong umabot ng kaunti pang mas malayo. 32, 42, 45, 52, 58, 58, 67, 3. Nunca. Molor. Algo de molestia, sí. 70, 80, 81, 85, 87, 86, 5. 86, 87, 86, 88. Y 6. Kung gusto mo, pwede mong ibaba ng tuluyan ang sarili mo hanggang sa sahig. 92, 93, 94, 95, 96,
102, 103, 104, 105, 105, 106, 107. Dito mismo sa ilalim ng aking puwet, hindi sa harap, hindi sa likod. 108, 109, 101. 101. 103, 104. Cómodo. Cojo Kukunin ko ang aking elastiko, tingnan mong mabuti, ang gagawin ko ngayon ay iunat ang binti na may elastiko at mula rito, kapag nasa posisyong ito na tayo, ang natitira na lang ay itaas ito pataas. Ayos ba? Ano ang mangyayari? Kapag tinaas mo ito, makakaramdam ka ng matinding kapit sa likod o gilid ng binti. Lalo na ang tuhod ay gagawa ng tunog na pop at babaluktot. Subukan mong hindi ito mangyari, panatiling tuwid ang tuhod. Dagdagan lang ng konting tensyon gamit ang elastiko. Huwag susobrahan para di masyadong maigpit kapag hinila ang paa. Tensyon sa nerbiyos yan. Hindi natin makukuha ang gusto natin. Lagay lang ang elastiko at itaas ang binti hanggat kaya. Ayos, gagawa rin tayo ng 6. Na paghinga bibilangin natin ang 6 na ulit na yan tuwing bibitaw tayo at susubukang itaas pa ng kaunti ang binti. Ayos ba? Huminga tayo at bitawan. Hila. Hihilahin ko ng kaunti at susubukan kong itaas pa ng kaunti ang binti. Ayos, 1. Bibitawan ko ng kaunti ang elastiko, kaya kong yumuko ng tuhod at huminga, tapos pag binitiwan, nagdadagdag ako ng tensyon at nai-stretch lahat. Hila, hila. At taas 2. Pinapaluwag ko lahat. Bitaw, itataas ko ng konti ang paa na yan. Ang galing! 3. Hilahin ang binting yan. Hila. Lubos. 4. Bitawan natin. Ituro ang mga daliri ng paa. 5. Bitawan natin. At 6, magaling. Dahan-dahan akong babalik sa orihinal na posisyon at aalisin ko na rin ang elastiko. Kita ninyo, nawala ito na parang mahika. Ilalagay natin ito sa tabi. Huminga tayo kasi nakakabuti talaga ang mga ehersisyong ito. Ayos! Sa totoo lang, yung kaliwang balakang ko na masakit dati, mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Nakakatayo na ako at hindi na masyadong masakit. Magpapatuloy tayo sa huli, ang pinakamahirap sa lahat. Tingnan mong mabuti habang kakapitan ko ang pantalon at hihilahin pataas hanggang makarating. Sa ibaba, yung isang binti ng pantalon na tinatawag naming pernera sa Espanya. At mula rito, ilalapag ko ang paa na yon sa sahig. Dapat manatiling nakapirmi. Ayokong ganito ang posisyon ng paa. Hindi ko gusto. Subukang iwasan ang ehersisyo dahil hindi ito makakabuti sa'yo. Pwede mong ilapag ang paa sa gitna. Paano? Perpekto. Pwede mo rin itong ilapag ng tuwid. Sobrang galing. Ang kaliwa kong kamay ang aangkla ng paa sa sahig habang ang kanan ang gagalaw sa tuhod. Tingnan mabuti. Gusto kong lumapit ang tuhod sa kaliwang bahagi. Dapat magkatugma ang dalawa. Ang ganda ng pwesto ng kamera na yan. Kapag inilapit ko, tingnan mo paano ito lumalapit. Ang sarap ng pakiramdam. Dito sa kanang puwit ko nararamdaman, bagamat may ibang tao na hindi masyado. Ako, mas ramdam ko sa kanang bahagi kaysa kaliwa. Huminga ko, nag-relax. Ibababa ko pa ang tuhod, huminga palabas. Hahatakin ko ang tuhod papuntang kaliwang balikat. 1. Huminga ako ng hangin. Bumuga ako ng hangin at hinila ko ang tuhod papunta sa kaliwang balikat. 2. Bumuga ako ng hangin at hinila ko ang tuhod papunta sa kaliwang balikat. 3, 4. Binitawan ko at itinaas ang tuhod. Ang ganda ng pakiramdam. 4. Dito sa may puwit. 4. Bitawan. 4. 5. At bitawan. 6. Napakabuti. Dahan-dahan kong ibabalik ang aking binti, ibabalik ko ito sa ibabaw ng kabilang binti. Ipikit ko ang aking mga mata. At ninanamnam ko ang pagre-relax ng aking balakang. Kamangha-mangha. Alam kong hinihintay mo na ang ika-6 na ehersisyo. Maliit lang ang ehersisyong ito para sa ibabang likod dahil malaki ang kaugnayan ng paggalaw ng ibabang likod, paggalaw ng balakang at paglitaw ng trochanteritis.
Simple lang ang ehersisyo, kaya pansinin mabuti. Iiwanan muna natin ang kamerang yon. Gusto kong dalhin mo ang parehong tuhod, gaya ng ginawa natin sa simula, papunta sa bawat balikat. Kaliwang tuhod, papunta sa kaliwang balikat. Kanang tuhod, papunta sa kanang balikat. Ayos ba? Malapit, malapit, malapit. Kaunting diin gamit ang iyong mga kamay. Gusto kong tingnan mo, itaas mo ang iyong mga hintuturo pataas. Isipin mo mga lapis ito. Guguhit tayo ng mga bilog gamit ang galawang lapis na yan. Ayos ba? Malalaking bilog, panatilihin ang magandang pagitan sa antas ng tuhod. 2. Gagawa tayo ng 10 papuntang kaliwa. 3. At 10 naman papuntang kanan. 4. Isang mahusay na paraan para tapusin para mag-relax. 5. Ang mga balakang at taktakpa ang ibabang likod. 6. Gumuguhit ang iyong mga hintuturo. Isang malaking bilog. 7. Sa kisame. 8. Pito. 10. At 10. Pagkatapos, kabilang side. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sige, huling 2. Siyam, malaking bilog, malawak. At 10. Napakaganda. Suporta mga paa sa lupa. Maliit na paggalaw ng pag-urong-sulong gamit ang mga binti para tuluyang makapag-relax. Napakaganda. Malaki talagang naitulong sa akin ang mga hersisyong ito. Sana ganun din ang nararamdaman mo at gumaling ka. Y